Dito tayo mga ka-JTEX sa Bristol, Imus. Tingin tayo dito nung Fortress 400 saka yung Maxi 400. Ayun, meron. Ayan, oh. Mami, dali. Ang ganda. Ito yan, Mami, oh. Sana yung Maxi 400 niya. Kaya po yung tumawag? Oo. Ayun, ang ganda, nakaangat yung upuan mo dyan. No? Ayan, Mami. Yan yung Fortress 400. Tapos tingnan natin yung, yung Maxi. Ito. Ano mas maganda, no? At ayan na nga, sabi ni Mrs., mas maganda nga daw itong Maxi 400 over Fortress 400. At ayan na nga, inupuan natin siya. At para makita natin yung seat height, dahil importante lagi sa atin ang seat height when it comes sa mga big bike na bumibili tayo. Kasi dahil heavier ito kaysa doon sa mga normal scooter. At lalo na pagka may OBR ka, importante, lapat yung paa mo. So makikita mo dito, lapat talaga yung paa ko. No? Talagang flat dun sa sa surface, talagang mababa talaga ang seat height ni Maxi 400. Ayan. Ang Fortress 400 mas mataas siya as compared dito sa Maxi 400. Kaya ito talaga pwede sa mga average height ng mga Pinoy. I'm 5'6", 70 ang inseam ko. Ayan. So kung pareho tayo, ganyan yung lapat ng paa nyo pagka sumakay kayo dito sa Maxi scooter na to. So yan, chinecheck ko kung madali ba siyang iliko-liko dahil mabigat din itong scooter na to. Tumitimbang ito na 208 kg comparing sa Fortress 400 na ang timbang niya is 195 lang. Yan, tinignan din natin yung legroom niya at napakaluwag ng kanyang legroom. So you can stretch your legs lalo na pag nangangawit sa mga rides. Yan, naka-dual shock na rin siya at with gas tank. Yan, napakaganda, parang Honda ADB. Ang lambot niyan. Tapos yung handlebar niya, meron na rin kasamang handguard, steel handguard. At ito naman yung mga buttons to control yung TFT display. At dito makikita nyo yung TFT display niya, napakalaki, no? Ganda. At ito naman yung kanyang seat at napakalaki at napakalambot din. Very comfort para kay OBR. Para sa long ride, hindi mangawit talaga, no? At ito naman yung kanyang compartment. So napansin natin dito, mababaw lang yung compartment niya, no? So hindi kasya dito yung even half face helmet. Yan, dahil gawa ng low seat height. Ayan. Tapos dito mapapansin mo rin meron na siyang kasamang top box bracket. Ayan. So ikakabit nyo na lang. So hindi na kayo mag-add, no need na mag-add ng top box bracket. At sa wheel naman niya, adventure tire, tapos naka-spoke wheels na rin siya at dual channel ABS na yan. Okay? Tapos ito yung foot peg niya para sa OBR. Ayan. At tapos yung badge niya na Maxi 400 at ito naman yung front niya na headlight. Projector type na yan. Tapos meron pa siyang built-in camera. Kilay niya, yun yung parang daytime running light. Ito namang windscreen niya, adjustable ito. Pwede mo siyang itaas, ibaba, pero manually nga lang to ginagawa. Ayan. Then for the Maxi 400 naman, ang SRP niya 368,000, mas mahal ng 18,000 than dun sa Fortress 400. Tapos meron siyang discount, no? 348,000 na lang. Then ang down payment niya as total, 73,600, pero pag sinama mo yung LTO insurance chattel, nagkakahalaga siya ng 114. Yan yung total cash out nyo. And then yung 12 months, 2436, so yan yung 36 months, 13,330. Okay, so puntahan naman natin yung technical specification nitong Maxi 400. Ang displacement niya ay 377cc, pero 400cc na to sa paper, so expressway legal. Yan, ang power niya 29.1 horsepower at 7,000 RPM. Ang torque niya ay 33.5 Nm at 5,500 RPM. Ang weight niya is 208 kg. Tapos ang fuel capacity, napakalaki ng fuel capacity nito, 17.4 liters. No? Tapos at 25 km per liter ang konsumo niya. Ang transmission niya ay CVT auto. Ang max speed niya ay 138 km per hour. Ang front tire niya is 120/70/14. Tapos yung rear tire niya ay 150/70/13. Ayan, ang ground clearance 170 mm, ang seat height napakababa, sobra 730 mm lang.
Tapos ang windshield niya adjustable at quad LED na projector type headlight. At dito puntahan naman natin yung Fortress 400 at dito mapapansin mo yung kanyang upuan, no? Napaka-premium ng design at meron siyang logo na QJ Motor. So alam nyo tong QJ Motor, no? Napakalaking company nito sa China. Yung planta nila talaga napakalaki ng paggawaan nito. Ayan. Tapos ito yung mukha niya, napakaangas talaga ng itsura comparing dun sa Bristol na Maxi 400. Ayan. Tapos yung windshield niya, yung windscreen, adjustable ito. Automatic, pwede mo siyang itaas, ibaba, no? Electronically adjustable. Ayan. Tapos ito yung gulong niya, road tire lang siya. Tapos mapapansin mo dito, dual disc brake na siya as compared sa Maxi 400 na single disc brake lang. At dito mapapansin mo yung kanyang signal light, napakaangas din, no? Naka letter C, and yung QJ Motor badge. Tapos ito meron siyang top box bracket kasama na with grab handlebar. Ayan, so pwede mo na at ready na ang kabitan ng top box. At yung kanyang pipe naman stainless design na mayroong plastic cover, so para hindi mapaso yung OBR mo. Okay, tapos ito naman top card lang to. So, pwede mo lang siya i-tap to start yung mismong motor. Tapos, ito naman yung kanyang mga buttons. Ayan, to control yung TFT display. Tapos, meron siyang pass light. Ayan. Ayan. Tapos, signal light, horn. Tapos, yung low beam, high beam. Ayan. Tapos, yung sa kabilang handlebar, nandyan yung kill switch, saka yung starter button. Okay. So, napaka-premium niya. Meron siyang logo ng QJ Motor. Tapos, yung TFT display niya, napakalaki. Ayan. Tapos yung seat, dito mapapansin mo, nakaangat siya. So, hindi magkakaumpugan yung helmet nyo with your OBR. Yan mga guys, ito presyo ng Fortress 400. SRP niya, 349,900. Ang down payment, 69,980. Tapos meron niya mga LTO, insurance, chattel. So, ang total down payment mo, 110,450. Tapos yan yung mga monthly. 12 months, 24, and 36 months. So, it's up to you kung ano yung budget nyo. So, for the 36 months, yan, 12,675. At ito nga, itatry natin upuan si Fortress 400. So, para ma-feel natin yung riding comfort nito. Ayan. So, napansin ko lang dito, no, yung seat height niya, mas mataas ito kaysa comparing do sa Maxi 400. Mas mababa talaga si Maxi 400 when it comes sa seat height. At dito nga mapapansin mo both nung lever niya parehong brake, no? So wala talagang clutch ito kasi dahil maxi scooter ito, talagang very relaxed at comfort yung ride mo. At napansin ko rin dito yung kanyang legroom talagang short, so hindi ko siya ma-stretch yung paa ko freely, no? Lalo na pag long ride nangangawit, so yun yung kulang lang dito. Tapos when it comes sa seat height, ayan, so medyo mataas siya. Kung papansin mo, yung paa ko talagang hindi siya lapat, no? So almost parang half ng pit, yun lang yung naka-land doon sa ground. Ayan. Ano mas maganda, me? Yung pagsakay ko doon or ito? Ha? Mas maganda yun? Pero pa ito type ko eh. Ito automatic to. Mababa, tumataas. Ganun. Okay, so punta naman tayo sa technical specification ng motor na to. Ang type niya ay liquid cool, displacement is 400cc, sakto, transmission is belt. Tapos ang clutch niya automatic CVT. When it comes sa performance naman, ang max torque niya 35.2 Nm at 6,000 RPM. Ang fuel economy naman niya, meron siyang fuel capacity na 14 liter. Ang laki na ng tangke nito, no? Fuel economy 32 km per liter ang pwede niyang takbuhin, makonsumo. Yan, tapos ang weight naman niya is 195 kg. Tapos ang seat height 775 mm. So talagang napakababa nito. Tapos ang tire naman niya, ang front tire niya 120 70 15. Ang rear tire naman niya 150 70 14. Keyless siya. At ABS dual channel, adjustable visor, electronic, at yung mga lights niya ay LED. Pass light, switches niya, ayan, common, horn, low beam, high beam, signal lamp, kill switch, starter button, tapos yung top, yung key, ayan yung panel niya, sobrang laki, no? Ang lapad ng upuan.
Meron na rin siyang top box, lalagyanan. Pwede mo siyang hawakan dito. Ito yung foot peg niya para sa OBR. Ang lapad, no? Ito yung gas tank niya. Ayan, meron siya ditong side pocket. So, hindi mo siya ma-open pag hindi nakasusi. Ayan, protection. No? Ito yung ano niya, ignition. So, optional to, alam ko. So, pwede mo siyang susian dito or tap dito sa ibabaw. Ayan. Tapos, double yung ano niya. Double shock. Ito yung ilaw. LED na rin. Ayun. Ayan. Fortress 400. Ito na rin yung mga ibang motor nila dito. Ayan, tara. Basta tayo. Ano may? Ito, Kobe. Si Kobe. Ayan, Invictus. Ayan yung Bristol. Ay, yung motor nila, yung nandun. Ayan, mga ka-JTech. Katabi lang to ng ano, ito yung Bristol, ito yung katabi lang yung Kawasaki. Ayan, doon lang yung Kawasaki. Ayan, along Aguinaldo Highway sa Anabu. Ayan, balik na kami. Uwi na, sige mga ka-JTech, yun ang ating vlog. Thank you for watching. Bye-bye.